Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Naglabas ng kanyang saloobin ng 7-time NBA champion Robert Horry tungkol kay Luka Doncic. Payag nga ni Horry ay panay hunting nga daw sa foul si Luka at kapag hindi niya ito nakuha ay mas dadalasan niya pa ito upang maipakita sa mga referee na tama siya. At nakakasira nga daw ito sa laro niya at ng buong team. Masyado nga daw magaling si Luka para mag-foul hunting o foul baiting. At mukhang tama naman dito ang 7-time NBA champion. Hindi man siya kasing galing ni Luka, subalit tiyak nga na alam niya kung ano ang kailangan gawin ng isang star player ng isang team upang magkampiyon. Alam niya nga kung ano ang winning basketball at sa palagay niya ay hindi ganito ang nailalaro ni Luka sa ngayon. Ilang beses na nga nating nakita si Luka na magfa-foul hunting at kapag hindi siya natawagan ng foul, imbes nga na bumaba sa depensa ay nagrereklamo siya sa mga officials at hindi nga ito nakakatulong sa team mga kaibigan. Ito nga ang main problem ni Luka as a player. Sa sobrang competitive niya at kagustuhan niya na manalo palagi ay madalas nagiging reklamador na nga siya at nakakasira na ito sa kanyang laro tuwing umiinit na ang kanyang ulo. As a fan ni Luka at sa talent niya as a basketball player, minsan nga'y nakakapagod din siyang panoorin kapag halos bawat possession ay kinakausap niya mga officials at may reklamo ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Portland Trail Blazers. Ang team na ito na yata mga kaibigan ang pinaka-unpredictable team sa buong Western Conference ngayon dahil kapag tiningnan mo nga ang kanilang record ay hindi nga ito nakakasindak. Only 19 wins and 20 losses para sa 9th seed ng West. Ganun pa man ay tinalo pa lamang nila ng back-to-back games ang Houston Rockets. Tinalo din nila ang San Antonio Spurs. Tinalo nila ang OKC Thunder, ang Boston Celtics, ang Golden State Warriors ng 3 beses, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets at iba pa. So capable nga silang makipagsabayan sa mga top teams, subalit ang record nila ay negative. Pinapangunahan sila ngayon ni Denny Avdija na nag-average ng 26 points, 7 rebounds and 7 assists per game. All-star numbers nga yan. Tila ba kulang lang nga ang team na ito sa experience dahil hindi pa nga naglalaro si Damian Lillard ngayong season. Habang si Jrue Holiday naman ay 12 games pa lamang na ilalaro dahil sa injuries. Bago nga tamaan ng injury si Holiday ay nag-average din ito ng 16 points, 5 rebounds, 8 assists and 2 steals per game while playing excellent defense mga kaibigan sa star player ng kabilang team. Just imagine kung naglalaro nga ang dalawang veteran na to. Posibleng ibang usapan nga ang standings ng West ngayon at hindi na nakakagulat kung pasok nga sila sa top 8 or even top 6. Kaya naman ang team na ito ng Blazers ay isang delikadong team na makaharap sa first round ng playoffs, lalo na kung magiging available na sila Jrue Holiday at Damian Lillard by that time. Sa kasalukuyan nga ay tila ba kulang na lang nga ang team na ito sa isang piece o hindi pa hinog ang kanilang mga young players upang maging lehitimong playoff contenders sa mas malakas sa Western Conference. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?